So, gamitan natin ng push button. Ito yung push button natin. Gamitan natin. Umandar siya, pero pag nirevolusyon mo na, namamatay siya. Good morning sa inyo mga kabiker. So, umagang-umaga ngayon at kagigising ko lang. So, yun nga doon sa ating mga motor na mahirap paandarin sa umaga. So, bago ko ipakita sa inyo yung gagawin natin, ipakita ko muna sa inyo yung isa sa mga kabiker natin na na-meet natin. So, nabigyan natin siya ng sticker at saka t-shirt. So, na-meet natin siya. So, panoorin muna natin. Biker, at least na-meet natin si Ray Camarillo, isang subscriber natin. So, Subscribe po kayo, motorcycle, self-race. Thank you po. nice meeting you, kabiker. Thank you po. Dito na, tuloy na rin kami. Dito kami. Thank you. So yun mga kabiker, isang kagalakan sa akin na na-meet natin yung kabiker natin na si Ray Amarillo. Halos isang taon na siya na humihingi ng sticker sa atin. Natsambahan niya nga tayo dahil tayo na mismo ang nagbigay sa kanya ng sticker. So shoutout sa'yo, Ray Amarillo. So balik tayo dun sa ating tutorial, no. Yun nga, ito yung kadalasang problema, mahirap paandarin sa umaga. Lalong-lalo na hindi tayo kadalasang gumagamit ng kick, puro push button lang, so hindi natin makuha yung one click na start sa ating mga motor. So ito na yung sagot mga kabiker doon sa ating mga problema. So simulan na natin. So dito sa motor na to natin gagawin yung ating tutorial sa Honda TMX Supremo 150. Ito kasing mga ganitong motor, no? Madalas sa cold start mahirap siyang paandarin. Meron tayong tatlong bagay na i-share ngayon sa inyo na maaring makatulong doon sa ating pinoproblema during cold start. Alam naman natin, pag malamig ang panahon, mahirap i-start yung ating mga motor. Kapag ang motor natin ay nag-stay ng 24 hours or higit pa, kadalasan pag pinarkasin natin yung ating mga motor, magdamag, diba? Pag matutulog na tayo o magpapahinga na tayo, ipapark na natin ang motor. So, lumalamig na yung kanyang makina. Kapag lumamig yung makina, damay pati yung carburetor. So, nagmo-moist yan. Hirap mag-vaporize ang isang motor pag malamig ang makina. Nagmo-moist din yung ibabaw ng piston na kung saan dyan pinaprocess yung gas para sunugin. So, kung malamig yung part na yan, mahirap paandarin. Halimbawa na lang natin sa gas stove, no? Pag nalamigan yung gas stove, mahirap din siyang i-on o paganahin, no? So, kailangan mo pa ng lighter para mag-ignite siya ng maayos. Yung mga bagay, lalong-lalo ng mga metal parts, nagmo-moist yan. And then, isa pang bagay na nagmo-moist din sa ating motor, yung spark plug natin, nagmo-moist din yan. So, overnight, nagmo-moist na yung mga metal part. And then, yun nga, yung sinasabi ko, eto na yung sagot doon sa ating problema. So, itry muna natin paandarin. Bakit cold start siya so much? So, gamitan natin ng push button. Ito yung push button natin. Gamitan natin. Umandar siya, pero pag nirevolusyon mo na, namamatay siya. So, ulitin natin. Ayan. Mahirap siyang paandarin sa umaga during cold start. And then, pag nirevolusyon ka dyan, mamamatay. No? Naakala natin, pag umandar ng ganyan, steady na siya. Kaso mahirap siyang paandarin. Mahirap siyang paandarin. Ayan, mamamatay siya. Kailangan pa nating i-timing talaga. Ayan. Akala natin steady na yan, mamaya't maya, mamamatay na yan. Ayan. Yan yung sinasabi ko mga kabiker na cold start. So, ano yung sagot? No? Kaya ang gagawin natin mga kabiker, pag ganitong umaga, hindi lang ito sagot, kundi nire-require din to sa kasa, nire-require din to sa motorcycle industry, na nire-require ang choke sa umaga. Ayan. Yun yung sagot mga kabiker. No? Ito yung choke lever niya. Ipo-pull. Turn natin na ganyan. Pull na. And then start natin. Pag nagra-rise na yung minor niya, konting gas,
hindi na yan mamamatay mga kabiker. Kasi nakahigop na siya ng gas kahit i-throttle mo. Ngayon, pag hindi pa rin siya nakuha, pwede mong ibalik yung choke para magkarga muna siya ng gas para magiging maayos na yung minor niya. So, ayan, revolution natin. Meron siyang konti pang hagok, no? Sa umaga may konting hagok, pero natural lang yan. No? Hanggang sa mag-warm na yung engine at okay na yan. So, disclaimer lang mga kabiker, no? Doon sa mga makakapanood, kung may mas alam kayo, i-share nyo na lang dun sa ating comment section, no? So, ito yung i-share ko lang sa inyo kasi kadalasan sa mga newbie pa lang na hindi pa nalalaman, lalong-lalo na pag nagmamadali na bumiyahe, umagang-umaga yan, so hindi nila alam kung paano ayusin o isolve yung ganitong problema. So, kaya nga nilagyan ng choke yung ating mga motor para to enrich fuel. Diba? Pag enrich, ibig sabihin magdagdag dahil ng cold start. Pero pag nag-warm na yung engine natin, okay na yan. Hindi na siya mamamatay. So, kadalasan kasi pag nag-cold start tayo, aandar siya pero mamamatay din. Pero ngayon, hanggang ngayon hindi pa rin siya namamatay. Kasi mainit na yung engine natin. Yan. Ganun lang yan sa umaga. Karagdagang tips mga kabiker. Kabiker, doon nga lang ba ang sanhi kapag cold start? Pero hindi niya mga bagay na mahirap paandarin sa umaga, no? Especially pag hindi maganda yung ignition system mo, no? Ibig sabihin, hirap yung kuryente mo, maganda yung minor ng karburador mo, no? Kaya nga ang karburador, pag nabarahan yan, magbabago na yung mixture ng hangin at saka fuel. Kaya nga kadalasan, pag merong bara yung mga jet sa ating mga karburador, isang bagay yan na mahirap paandarin. Hindi lang siya sa cold start mahirap paandarin. Di mas lalo na mahirap paandarin pag cold start. Kasi nga, hindi maayos yung lines ng fuel, no? At saka hangin. So, isang bagay yan mga kabiker. Kaya, eto, nire-require talaga yung choke sa ating mga motor during cold start. So, eto na yung sagot mga kabiker. So, patayin muna natin. So, I hope na meron kayong natutunan mga kabiker dahil may mga newbie pa lang po na nakakaunawa sa cold start. Ayun, meron kasing cold start engine, meron din cold start yan kung yung langis natin medyo thick, sobrang lapot na, no? So, mahirap siyang function yung internal parts ng ating mga motor kahit na maganda pa yung palo ng starter mo o yung mixture ng carburetor mo. Hindi nyo nga sinabi ko, nire-require na yung choke during cold start. So, I hope na meron kayong napulot na aral. Bago pa lang sa aking channel, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Then, click nyo na rin yung notification bell. Yun yung laging hinihiling ko sa inyo. Click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung bawat video na aking i-upload.